Hindi na po ako upo, nasa loob. Hindi na po ako upo. Sasanayin ko po yung hindi po. Ano yan? Fasting. Fasting. Wala pati upo. Praise God! Di, mas maganda yung nakakagalaw-galaw ka. Yung mga pag siyempre meron kuminsan ng mga natutulog, magugulat siguro. Praise God! Purihin po ang Panginoon at marami po yung mga Kristiyano po na sa iba't ibang mga fellowship na talaga pong sabi nga po nila, sila po ay Kristiyano, pero hindi po nila, kadalasan kasi, hindi po nila kilala yung Lord. Kasi bakit po? Hindi po nila alam kung ano yung ugali ng Lord. Ano po yung katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pagdating sa mga alanganing oras, yung bulagaan na, biglang gugulatin ni Satan, kumbaga, makakapanakbo kasi nga hindi nila alam na kung ano si Jesus na tinanggap nila. Kung ano yung authority nasa kanila. Pero ito, papag-usapan po natin ngayon yung katangian ng Panginoong Jesucristo. Kung ano siya. Nung siya po ay nandito pa po sa lupa, makikita po natin sa Bible kung ano po yung kanyang buhay. Talaga pong una-una po siya po ay disiplinado po talaga sa kanyang buhay. Hindi po siya basta-basta nagpapaunlak sa mga paanyaya diyan. Kita mo, hinahanap siya ng maraming tao. Ilan tao yung humahanap sa kanya po? 1,000, 5,000 siguro. Market pa ng 10,000 to 20,000 yan. Kuya Maning, kasi sa dami ng tao. Pero, hindi po niya sinusunod yun kasi kung yung iba kasi sa tao, sasabihin naman ng tao na, uy, dito tayo eh. Kawawa naman itong mga ito, pagkakadaming tao rito. Kailangan talaga silang makarinig na salita, kailangan silang maturuan. Pero yun naman, si Jesus, nung sabihan nung kanyang mga alagad, na sabi, Guro, inaanap ka ng mga tao. Sabi ni Jesus, kailangan din natin pumunta sa ibang lugar. Sapagkat ito ang dahilan. Kaya ako isinubo. Hindi po siya nagsasayang ng oras. Diretso po. Kaya ang kanyang ministeryo, 3 years lang po. Tinapos niya ang mandato niya na binigay ng Lord. Di ba? Ganun po siya. Bakit po? Dahil po, siya po ay disiplinado po siya. Kahit marami pong mga paanyayang mabubuting bagay na nakahanda po doon, may mga manglilibre, mayroong mga kahit pa pasasakayin ka pa ng mga eroplano, mga yung libre, mga kasalang libre, wala kang gagastusin, paparangalan ka. Pero si Jesus Christ hindi ganun, wala po siyang pakialam sa parangal eh. Si Jesus po ay, sabi ni Jesus, ito ang dahilan, kaya nandito ako. Sabi ni Jesus, kaya kailangan natin magsipag paroon. Kumbaga, ang kanya namang hindi naman po masama yung mga mayroong mga opportunity. Pero, ang masama po doon, dahil yung oras daw po natin, na para sa ating priority, na walang iba kung hindi ang ating pakikipag-ugnay sa Panginoon, ay kukunin po nito. Kukunin po niya. Halimbawa, oras na ng pananalangin mo, para oras na ng pakikipag-usap mo sa Lord, tapos meron pang darating na paanyaya sa iyo, oy, pumunta ka muna dito, maraming kaluluwa dito, pero hindi ka pa nakapag-prayer, hindi mo pa naranasan yung presensya ng Panginoon. Kung sa iba, isasabi, check, dyan akong Bible ko, pupunta ako roon at mangangaral ako. Pero hindi po pala ganun. Kasi si Kristo po, kung titingnan natin si Jesus, sandali lang po siya sa harapan ng mga tao. Pero, napakatagal po niya sa presensya ng Panginoon. Yun po yung buhay niya yun po yung kay Kristo. Kaya pala, nakikita po natin na napakatibay po niya. Nung Matthew 4:4, nung tinukso siya ni Satanas, hindi po umubra si Satanas doon. Sa verse 11 po, iniwanan po siya ni Satanas. Bakit po? Hindi po umubra si Satanas dahil hindi po lahat ng sabihin niya. Oo.
Hindi po priority ni Jesus yung mga bagay na sinasabi ni Satan. So, yun po yung ipinakita niyang halimbawa sa tao. Na para daw talagang mamulat yung tao. Now, papag-usapan po natin, ano po ba yung ang pamagat po nito ay ang katangian ng ating Diyos. Amen? Yung pong katangian ng ating Diyos. Unang katangian ng ating Diyos, siya po ay tapat sa kanyang mga pangako. Kapag ang Diyos po ay nangangako, nagsasalita sa pamagitan po ng kanyang kasulatan at sa mga pangangaral ng kanyang mga lingkod, tutuparin daw po niya yun. Hindi daw po niya talagang ang Diyos ay tapat, kasulatan, paniniw, na pagka yun daw po, siya daw po magsalita sa pamagitan ng Biblia at sa pamagitan ng pangangaral ng kanyang mga lingkod, paniniwalaan daw po natin siya dahil siya daw po ay tapat sa kanyang mga sinasabi. Kung ang taong ang matuwid daw po, di ba, kung ang taong matuwid po, hindi po siya pwedeng, di ba, pag matuwid ang tao, takot po siya magsinungaling, kuya man mga tao, ayaw ko niya, kasi hindi siya pwedeng magsinungaling kasi matuwid pa lang na tingin ng tao yan, hindi pa yung matuwid sa Lord, ha? Sa tao pa lang. Kasabi ng tao, ay, hindi ako, ayaw ko nun, ayaw ko magsinungaling kasi masama yun. Sabi ng, kung ang tao daw na matuwid, hindi daw siya pwedeng magsinungaling, how much more daw yung Lord na siya ay sakdal, banal, walang dumis, walang kabintasan. Hindi po siya pwedeng magsinungaling. At nung pinakawalan po niya ang kanyang mga salita, binabantayan po niya na yun. Kaya sinabi po ng Bible sa atin yan, kasi yun po yung halimbawa na pinapakita niya sa atin na yun po yung gagawin natin. Kasi kung minsan ako nga, kinukorek talaga ako ng Lord yan sa mga ganyan. Pagka oras ng, yung bang may kabado ka, Kuya Ginger, yung mabibigla ang mga sakuna, yung bang baka hindi ko kaagad maalala ang Lord. Tapos pagdating sa Lord, unang mararamdaman ko yung kaba. Pagdating sa Lord, naalala ko, Lord, sabi ko sa Lord, patawarin mo ako, hindi naman kita naalala, nakahiya naman talaga sa iyo, sabi ko sa Lord. Napakaduwag ko, sabi ko. Kasi nga, yung yung gusto nga naman ng Lord na, kaya nga sabi niya, kung kilala daw po natin ang Lord, hindi daw po tayo makaalinlangan ano man ang ating kakaharapin, mapagsik man o hindi, mabuting bagay, masamang balita o ano man daw madidinig makikita natin. Kapag kilala daw po natin ang Lord, hindi daw po tayo pwedeng kakabahan. Kasi nga po, kung ang taong tapat ay hindi pwedeng magsinungaling, gaano pa kaya siya na Diyos ng katotohanan, siya po ay katotohanan, ang kanyang salita ay katotohanan. So pag katotohanan kasi ang pag-uusapan, wala po siyang bahid ng kasinungalingan. Kahit nakatiting, kahit may biro-biro man niya, hindi rin po nagbibiro ang Lord. Seryoso po siya sa kanyang mga salita. Ang tao lang po yung madalas magbiro. Ako madalas talaga ako magbibiro. Pero kinoconvict po ako ng Lord dito. Kasi hindi po talaga pwede yung mga ganyan. Seryoso po, masyado pong seryoso ang Lord sa kanyang mga salita, sa kanyang mga binitiwan, mga pangako ng Lord. Hindi po siya talagang yung katulad ng iba na, uy, baka pwede na yan, baka hindi na siguro, okay lang ka. Ganun po ang tao. Hindi lang. Pero ang Lord po hindi. Sabi ng John 17 verse 17, ang sabi po, ang salita ay katotohanan. Yun po ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang sabi din ng John 8:31 to 32, makikilala natin ang katotohanan at ang katotohanan ang nagpapalaya. John 8:31 to 32. Amen. Talagang pinatutunan. Actually, kahit na isang verses lang po, sapat na po talaga. Kasi ang sabi ng Matthew 5:8, mawala
man ang langit at ang lupa, ngunit ang kanyang mga sinasabi ni isang tuldok, isang guhit, sabi ng ibang salin, ni kaliit-liitang letra ay hindi mawala ng kabulang. Biruin, siniguro po talaga ng Lord yan, grabe ating lupa. Grabe na. So po, siyempre, kilala naman po natin ang Lord, Webinar, di ba? Lagi, hindi naman tayo pwedeng manalangin at tumawag sa Kanya kung hindi natin kilala ang Lord. So siguro, para sa kung akong tatanungin mo, kilala ko po ang Lord, sino siya sa buhay ko. Pero ito lang po talaga yung minsang kailangan ko, yung pananampalataya. Hindi po kasi ganun talaga talaga. Kailangan malakas po ang pananampalataya natin. Kasi lahat ng mga bagay ay kumikilos po ang Lord sa bawat isa sa atin sa pamagitan po ng pananampalataya. Pag walang pananampalataya ang isang tao, hindi po nalilunod ang Diyos. At kahit maglumpasay po tayo sa pagpago, kukunin niya yung aking yung kaisipan na ang sinasabi ko, iba yung sinasabi ko, iba yung nasa isip ko, yung ganun si Satanas manggulo. Samantalang kung nag-prayer tayo, kailangan daw po na magkasama po ang bibig, isip, bulay-bulay natin araw at gabi ang salita ng Lord. Yun daw po, at natutunan ko po sa Lord na kailangan paulit-ulit daw natin babasahin. Hindi lang po isang pasada, paulit-ulit daw. Dahil pag paulit-ulit po, doon po magre-rema po. Doon po magre-rema sa ating isip. Doon po magre-revelation ang Holy Spirit na po nagsasalita sa kagabi. Yung revelation po sa isip natin, nilalagay ng Lord sa puso. Praise God! Tapos ang Diyos po ay hindi pwedeng magsinungaling kasi po tapat nga po siya sa kanyang pangako. Hindi magbibiro nga, hindi po pwede ang Lord eh. Grabe. Ang sabi po ng Bilang Kapitulo 6, versikulo 20, ay Bilang chapter 23 verse 19 to 20, ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Di ba sabi niya ni Propetang Samuel kay Saul, na nung pinatake ng Panginoon ang Amalekita, ang sabi ni Samuel yung itinira niya si Agag at saka kinuha yung mga napapakinabangan pa. Kaya sabi pa naman ni Samuel kay Saul, dapat sinunod mo. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, hindi katulad ng tao. Kung ano sinabi ng Lord ay talagang gagawin po niya yun. Noon at ngayon magpakailanman kasi kung wala nga pong Old Testament, wala po yung New Testament. Prophecy sa Old Testament, ang kaganapan ng New Testament, di ba? Ang galing. So kung alisin po natin yung kabilang isa sa mga panig na ito, wala pong kwenta. Walang prophecy, walang katuparan. Wala simula. Amen? So grabe ang Bible, talagang hindi po tayo nanligaw dito. Tapos ang mga pangako po ng Diyos ay kanyang tutuparin. Tunay na siya po ay mapagkakatiwalaan. Ang Diyos po ay hindi katulad, ang tao po kasi pag ilagak po natin yung tiwala natin sa mga lalo na sa trabaho natin, sa amo natin, hindi po natin sila pwedeng pagkatiwalaan eh. Yung politiko, yung mga kawang gawa, sila po ay pwede natin silang asahan sa mga bagay lang na pero pagdating naman talaga sa buhay mo na ang nakasalalay, mukhang alanganin. Mabibigo po tayo doon sa mga ang sinabi po talaga ng Lord na sa Lord lang po natin iasa ang lahat talaga. Amen. Kasi talagang siya lang po yung pinaka matibay na at mapapagkatiwalaan po na sandigan, sanggunian po. Pag-asa po si Jesus na. Di ba ang sabi nga po kung tingnan po natin kung bakit po tayo pwede magtiwala sa Kanya, bakit po tayo sa Kanya lang tayo magtiwala. Ang sabi po ng Pilipos 5:11, siya lang po ang Diyos, siya lang po ang naging tao na binigyan ng Ama ng pinakamataas na pangalan. Ang pangalan po niya ay nasa pinakamataas na posisyon. So nung paupuin po, nung buhayin po siya ng banal na espiritu at dinala po sa kanan
ng Ama, nung umupo po siya doon, namuno po siya doon at ginawa ng Ama, inilagay sa kanyang talampakan lahat ng kapangyarihan sa langit, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa. Kasi pag ilalim na ng lupa ang pag-uusapan, impyerno na yun. So ibig sabihin, walang kapangyarihan sa kanya ang pangalawang kamatayan. Kaya lahat ng nakikipag-isa kay Kristo ay yung pangalawang kamatayan na walang iba kundi ang lawa ng apoy ay wala pong kapangyarihan sa atin. Kasi si Kristo, sabi nga langit, ibabaw ng lupa, ilalim ng lupa. Ang ilalim ng lupa po, yun po yung dagat-dagatang apoy. Talagang daigdig ng mga patay kung tawagin. Kaya lahat yung mga yon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Jesus. Kaya si Jesus po na tinanggap natin, kaya nga sabi dito, ano ang katangian ni Kristo? Kasi ito po yung katangian ni Kristo. Siya po ay napakamakapangyarihan po siya. Wala pong tao, wala kahit pa yung mga kapamahalaan sa impapawid, yung trono ng diablo diyan sa impapawid. Nasa ilalim po ng kanyang kapangyarihan, yung mga presidente sa buong mundo, malalakas na mga bansa, nasa ilalim po ng kapangyarihan ni Kristo. Wala pong pwedeng pumantay sa Lord Ang problema na lang po talaga sa mga tao, na kapag hindi po natin napaniwalaan at wala nga pong pananampalataya ang isang tao, hindi po niya pwede paniwalaan si Kristo kasi hindi naman po niya siya nakikita. Amen? To see is to believe naman. Pero kung may pananampalataya ang isang tao, sigurado po na talagang ang Lord po ay gagalaw po talaga. Sabi nga po nila, madali naman ikang sumampalataya. Hindi ko rin masasabing madali. Kasi, Sa kanila, sabi pero kasi dito ka sa mundong ito, kailangan, para lumawak yung pananampalataya mo sa natutunan ko, kailangan malalim po ang intimacy mo sa Lord. Kasi kung hindi ganon, yung malalim po yung pagluhod mo, pananalangin mo sa Lord, pakikipag-usap mo sa Lord, doon po tayo kukuha ng malalim at mahabang pananampalataya. Kasi po, pag malaki po yung pananampalataya natin, marunong din po tayong magpakumbaba, marunong din po tayong maghintay. Kaya nga tayo nakakapag-ayuno, nakakapag-ayuno sa isang araw, 2 araw, kasi meron po tayong pagpapakumbaba. Ang pag-aayuno po ay tanda na tayo po ay marunong magpakumbaba at maghintay. Amen? Sapagkat lahat ng hinihingi po natin sa Lord, ibinibigay po ng Lord yan. Pero, naaayon po yan sa kanyang kagustuhan. Kasi kung hingi din tayo ng hingi, hindi naman gusto ng Lord, hindi rin pwede. Hindi naman tayo natin siya pwedeng pigain, pasunodin. Dahil kung siya ang susunod sa atin, tayo na ang Diyos. Di ba? Hindi naman pwede mangyari yun. Siya nga po ang Diyos natin. Kailangan talaga siya buhay mangyari. natin Praise God. Kailangan talaga siya nga Siya nga nag-ahari sa ating buhay. Kaya nung bigyan ni Sari Solomon ng karunungan sa aklat ng mga ngaral, sabi ni Solomon, paulit-ulit lang ito. May takda ng pagsilang, nakatakda ang pagkabuhay, nakatakda ang pagkamatay, nakatakda lahat. Ibig sabihin, yung karunungan ng Lord na kay Solomon, itinakda ng Lord. Kasi hindi naman masasabi ni Solomon niya kung wala yung karunungan ng Lord sa kanya. Amen. So, kung ano po ang sinasabi ng Diyos, ng Diyos kay ito rin po yung ating mga ninunong si Eva po at saka si Adan yung nakasubok talaga ng katapatan ng Panginoon. Unang-una, sinabi po ng Lord sa dalawang ito na pwede niyong kainin yung bunga, anumang bunga dyan, ng punong kahoy sa halamanan, pero maliban lang doon sa isa na nagbibigay ng kaalaman, huwag kayong kakain. Kapag kinain niyo yan, mamamatay kayo. Pero yun yung sinabi ng Lord, hindi po siya nagbigay ng optional na salita. Kaya naman, tila hindi yata nung nawa ng dalawang ninuno natin yung sinabi ng Lord. Nung dumating, in-entertain po nila yung diablo. Tapos nung magkaroon na sila ng kasalanan, nagtago sila sa Lord. Tapos,
nung parusahan sila ng Lord, eto, hindi pa, eto yung masakla, nung parusahan po sila ng Lord, talagang nalaman po nila na totoo ang sinabi ng Lord. Kasi sila, pinalayas talaga sila ng Lord eh. Realize ko sa Oh, kasi. nung palayasin sila ng Lord, naalaman nila ngayon, uy, totoo pala, hindi pala nagbibiro ang Lord. Laya si Adan at si Eva sa harli ng Eden. Halamanan, pati si Cain, nasuwael, pinalayas din. Nagreklamo pa nga si Cain, sabi ni Cain, kita mo ikaw, gagawin parusa mit, sabi niya nung isa doon, gusto mo talaga ako, papatayin ako ng mga makakakita sa akin. Sabi niya ni Cain, purihin ng Panginoon, pero kahit na si Cain ay suwain po, sabi ng Panginoon, lahat ng papatay sa iyo ay paparusahan ng iba yung parusa. Dami noon. Diba? Kaya, purihin ng Panginoon, napakabuti po ng Lord. Na kung ito yung pinapaabot ng Lord sa atin, na kung kilala po natin kung ano si Lord, kung ano po yung ating. So, ang puntos nito, kailangan po natin kilalanin ang Lord kung ano siya. Pamilyar po tayo sa kanyang galaw, pamilyar po tayo sa kanyang mga tinig, at saka yung kanyang mga pagpaparamdam, di ba? Kasi nga po, kung hindi po tayo pamilyar yan sa mga ganyan, mabubuhay po tayo sa pakiramdam, hindi po natin alam. Kasi yung pakiramdam, haka-haka lang po yan. Ay, parang nararamdaman ko ano. Hindi mo alam kung anong nararamdaman mo. Mamaya si Satan yan, di ba? Si Satan, siguro ang Lord to kasi ganito mabuting bagay ito, si Satan ginagamit yung mga mabubuting bagay para wasakin ka eh. Di ba? Pero okay mo? Nakakamit ko si Satan ng ayos na bagay. Oo. Nako, yun nga sinasabi nga, si Aring David nung makita niya si Bathsheba nanginginig na sa Aring David eh. Ibig sabihin, si Bathsheba, napakaganda ni Bathsheba at talaga pong maganda sa paningin ni Haring David. Sa palagay niya talagang kaaya-aya, talagang magandang babae. Pero hindi niya alam, si Satan na pala yun. Mabuting bagay po yun eh. Yan hindi nabantayan David, ito mo sa Haring David. Pero ang nakakaganda kay Haring David, nung malaman niyang siya pala yung natukso ni Satanas, nagpatira pa agad siya sa harapan ng Panginoon. Humingi ka agad siya ng tawad. Yun po yung puso niya. Kaya natutuwa ang Lord kay Haring David eh. Talagang galak na galak ang sabi ni Haring David. Grabe. Papatayin. Oo, Papa. Sabi nila, patayin. Yung Sabi naman ni Isaiah. ang sabi po ng Genesis 2:16-17, makakain ninyo kahit anong bunga dyan sa lamanan, maliban lamang sa bunga ng punong kain na nagbibigay ng kaalaman. Sinabi niya po niya sa tao yun. Pero bago pa, nalaman ng tao na ang Diyos pala, hindi pala nagbibiro si God, totoo pala yung kanyang sinasabi nung napalayas na. O, diba? Naranasan nila. Hindi sila nakinig. Hindi nagbibiro. Yun po yung salita ng Panginoon. Grabe. Na ano ni Satanas. Kaya po pala, napakahalaga na kilala po natin ang Lord. Katulad ng pagkilala natin sa mismo ating mga, yung pagkilala natin, yung tatay natin, alam po natin kung yung tatay ko, kahit na ako'y suwail sa kanya, alam ko yung tinig ng tatay ko eh. Malayo pa lang. Alam ko na si tatay ko yun. Pero suwail ako doon. Lahat ng payo ng tatay ako. Hindi ko pinakikita. Kaya hindi natuwa ang Lord sa akin dati. Talagang pinundik ako ng Lord. Ngayon, pagpunta mo doon, hindi tayong tawag kita. Oo siyempre. Buhay pa ba? Oo, nakasakit ang tatay. Sabi nga nung mga, hindi pala tumatanda yung tatay niya. Kasi, yun tatay ko, simula nung maliit ko ako, hindi naman talaga yung katulad ng mga sa atin na lalasing, ginagas po ang katawan. Hindi po dati nagiinom po yun, pero inalis din niya kaagad, nag-issue, hindi na po siya nag-issue. So, tuloy-tuloy na po yung kanyang paglilingkod sa kanya. Hanggang siya ngayon ay kasalukuyan talagang naglilingkod sa sama.
Purihin ang Panginoon, ang pangako ng Diyos sa bansang Israel po. Di ba kay Josue? Ang titigas nga ng ulo po ng mga taga-Israel. Pero doon mo makikita kung gaano katapat ang Panginoon. Ang parusa ng Panginoon, ginawad niya sa Israel, pero yung mabuting bagay, yung pangako ng Diyos ay nakahiwalay po doon. Kasi di ba ang tao, halimbawa ikaw, mabuting ba, natutuwa ka sa isang tao, tapos, nasabi niyan, tapos sasabihin mo, mayroon talaga akong plano para sa taong ito, bibigyan ko siya ng partida, bibigyan ko siya ng mabuting bagay, di ba, nagpaplano ka lang, tapos bigla ka nang madismaya sa kanya, kasi bigla ka niyang ginawa ng masama, so sasabihin naman ng tao, mayroon pa naman akong mabuting plano sa iyo, pero sinira mo, hindi ko na itutuloy. Ganon po ang tao eh. Ganon po. Pero ang Lord po hindi ganon. Nang ipangako niya, yung Kanaan, yung lupain na ipinangako niya sa bayang Israel, kahit patong-patong ang kasalanan ng Israel, tuloy-tuloy pa rin hanggang sa nakarating sa lupain ipinangako ng Diyos. Hindi po binago ng Lord yung kanyang pangako na lupain. Pero dahil tapat siya, sabi niya, paparusahan ko yung lahat ng susuway sa akin. Lahat ng sumuway, pinarusahan mo. Hindi naman yan kasi pinarusahan ng Lord dahil siya po ay galit. Hindi po. Dahil po sinabi niyang may parusa yung susuway sa kanya. Ginawa niya yun. Kasi kung hindi po niya parusahan, hindi niya gagawin yun, lalabas po na ang salita niya hindi totoo. Ayaw po ng Lord yan. Di ba? Paparusa ang Lord dahil bunga ng kanyang katapatan yan. At nagpapala ang Lord dahil bunga rin ng kanyang katapatan yan. Grabe, hindi po natin pero kung tao nga, piko na, bahala ka dyan sa buhay mo. Hindi ko na ibibigay sa iyo yung mabuting bagay na ibibigay ko sana sa iyo. May mabuting plano pa naman sana ako sa iyo. Pero sinira mo, niluloko mo. Ganun po ang tao. Ang Lord po hindi ganun. Ang parusa ng Lord ay nandiyan, pero ang katapatan niya sa pangako niya tuloy-tuloy. Amen. Sabi po ng Josue, praise God. Ng Josue chapter 11:23 at sorry. Josue 11:23. Ibinigay po ng Panginoon yung lupain sa mga Israelita sa likod ng kanilang pagpapasaway. Diba? Ganun po ang Lord. Samantala kung tutusin, para tayong mga putong gagawin isang gano'n. Oo. Wala po tayo, pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil sa pag-ibig niya, talagang ipinakita niya po ang katapatan niya, nilatag niya po yung kanyang tuntunin. Ayaw po kasi ng Lord na madidihado may nadidihado Sabi nga niya doon sa mga namumuno, kailangan walang madidihado. Kailangan pantay. O kailangan pantay-pantay po. Yung mga namumuno po, may mga kalakasan na. So doon na sila nagkakasala, di ba? Ang hati-hatian ng lahat ng bumubuo ng buong wito. Pagkatapos nito, na muhay na mapayapa ang mga Israelita. O, di ba? Tapos si Jeremiah rin. Halos mangiyak-iyak na nga si Jeremiah, iyak na iyak kasi mauubos na, sinasakop na sila. Dinala na silang bihag. Pero, dahil si Jeremiah po ay prophet, kinausap siya ng Lord. Sabi ng Lord, naalala mo ba yung pangako ko? Ipinaalala kay Jeremiah yung pangako. Nabuhayan si Jeremiah, oo nga pala. Sabi ng Lord, alam mo kung bakit hindi kayo nauubos? Sabi ni Jeremiah, sabi ba nung Panginoon, sige, pamunuan mo ang ating bayan, yung natitira. Doon lumakas po ang loob ni Jeremiah. Doon niya, kasi nawala na po siyang, si Jeremiah po yung kinulong ko yung doon sa may ilalim ng tunnel, di ba? Inilibing doon, buhay pa. Di ba? Kaya, kung tutusin, patay na siya doon kung saan, halos patay na. Pero dahil ang Diyos hindi pumapayag, kahit malibing kang buhay, kukuhanin ka ng Panginoon dahil hindi siya papayag na ikaw ay madidihado. Nangyari lang po kasi ito para makikita po ng Lord na may hayag po niya sa atin na ganyan siya. Ganito pala ang Lord. Siya pag siya nagsalita. Oo, pag siya nagsalita, talagang gagawin. Ginagawa.
Praise God, napakabuti po talaga. Sabi ng Panaghoy, 3:21 to 23, na nung balik po ang pag-asa po ni Jeremiah, na wala na sanang pag-asa. Kasi pinaalalahanan siya ng Lord, yung kanyang pangako. Amen. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 1, verse 19 to 20, sapagkat, Ewan. 2 Corinthians 1, 19 to 20, sapagkat anuman ang pangako ng Diyos ay nasa Kanya po yung oo. Lahat ng pangako po ng Diyos, siya pa rin ang pwedeng mag-oo. Kasi hindi naman pwedeng mag-oo yung tao. Hindi naman kaya niyang tuparin yun ng tao. Ang Diyos pa rin yung pwedeng mag-oo. Kasi po, ang Diyos po, yung Lord, talaga makikita po natin. Malapit na po matapos ito ating sarili. Gaano man po karami ang pangako ng Diyos, wala kahit isa na hindi niya po tutuparin. Amen. Nangako po ang Diyos kay Solomon. Dito na po ako magwawakas kasi mahaba pa po ito. Pero pangako po ng Lord kay Haring Solomon. Si Haring David po ang pinangakuan. Sabi na ni Haring David sa Panginoong Yahweh, Panginoon, itatayo po kita ng Pagkatayo ng templo. ng templo. Sabi ng Panginoon, Hindi. mabuti po yung naisip mo na magtatayo ka ng templo, pero hindi ikaw ang magtatayo. Ang anak mong si Solomon, siya ang hahalili sa iyo bilang Siya ang gustong magtayo nun. Kanyang anak. Alam niyo po kung bakit hindi niya pinayagan si Haring David? Ang templo po ay banal. Banal. Ay si... At si Haring David po, maraming napatay. Maraming kasalanan. Oo, napahira ng dugo yung kanyang kamay. Oo, kaya hindi po niya pinayagan si Haring David. Pero ganun pa man, si Haring Solomon po, nung si Solomon na ang umupo, wala na pong kumakalaban sa kanya. Lahat ng mga bansa sa buong daigdig nagbigay po kay Haring Solomon ng buhis. Kasi sinamahan po siya ng Lord. Amen. Kita mo? So doon po, kay Solomon, hindi po nababahiran si Solomon ng dugo yung kanyang kamay. Kaya Walang awal. banal po yung kanyang... Madalang kamay. Si Haring David ay mandirigma po. Yung simula kay Gulayat. Talagang ano eh. Si Gulayat na Pilistiyong yung lahi ng Pilistiyong higante. Talagang At magaling. hindi lang yun, mga oso, mga leon, pinagpapatay ni Haring David. Mandirigma. Matapang po siya. Mandirigma. Siya po ay mandirigma. Batang mandirig na. Batang mandirig. Talagang matindi yung si Haring David. Kaya nga pinili ng Diyos. Ang mata niya, Haring David ay mata ng leon. Kasi Israel po siya eh. Ano po eh, lahi ng Israel. Purihin po ang Panginoon nung ito po yung ano po niya kay saan na ba yan? Kay Solomon. Pangako po ng Lord kay Haring Solomon nangako po siya. Pero yun po, tinupad po ng Lord. Dito na po, putulin ko na po dito kasi sa lahat ng kasinungalingan po kasi, ang diablo talaga yung pinakautong dito. Sabi ng John 8:44, magsisinungaling po talaga ang diablo eh. Wala po talaga siyang ginagawa kung hindi po magsinungaling. Ang sabi ng Matthew 24:35 na mawala man po ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ng Diyos iyak na mananatili po. Ano man ang sinabi niya, madali man o matagal, kailangan po natin maghintay dahil pangyayarihin ko yun. Tingnan mo si Habakuk, sinabi niya kay Habakuk nung nagtayag siya. Sabi niya, isulat mo sa mga tapyas itong sinabi ko sa iyo. Dahil bagaman mabagal ang panahon, hindi pa matutupad yan, pero hindi malalaunan, mangyayari ito. Sabi ng Lord yun kay Habakuk, kaya ipinasulat na kaya yan po ang dahilan na lahat po ng sinasabi niya sa atin ay isusulat natin. Dahil pag nangyayari po yung mga yon, maalala po natin, ay sinabi pala ng Lord ito. Diba? Yun ang sabi niya na bulay-bulay mo araw at gabi ang salita ng Diyos. Pero yun nga po, nakakalungkot pa. Ano bang bubulay-bulay niya natin kung wala po tayong naisulat? Kaya mahalaga po yung pagsusulat. Pero sa sunod na po yun, yung pagsusulat po. Yung pagsusulat po ay isa po yan sa
paraan ng Panginoon para tingnan ka kung gaano halaga sa iyo ang salita ng Panginoon. Amen? So, hanggang doon na po tayo. Sinabi po sa atin ng Panginoon, sumampalataya po tayo at makikita po natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang sino mang hindi sumasampalataya, sabi ng Hebreo 11:6, ay hindi po pwedeng kalugdan ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Santiago, lahat ng lalapit sa Kanya, kailangan lalapit po siya, hihingi po siya ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. So, pag sa pananampalataya po natin, kilalanin po natin ang Diyos. Pag kilala po natin ang Diyos, dapat pag nagbasa po tayo, yung reminder po sa atin, pag ginagawa ko po ito, pag nagbabasa po ako, pagkatapos ko pong magbasa, Lord po ako, manalangin po ako sa Lord, para yung nabasa ko, sisilyuhan po niya sa isip at puso ko, na hindi na po maagaw ng diablo. Amen. Kasi ang diablo po, nangangagaw. Parang yung inagaw ng diablo, parang yung bining na hulog sa tabi ng daan, dumating ang mga ilong at tinuka po. Yung parang ganun, pag walang silyo ang Lord, kahit na napakinggan mo, nabasa mo, ito ba lang sinasabi ng Lord, pag alis mo na sa presensya ng Panginoon, yung wala ka ng kasi hindi ka nagpe-pray, pagdating ng diablo, kukuhanin na yun, agawin sa iyo yun. Kaya mahalaga na talagang ginagawa ko ito, kaya ako nasabi, pagbasa ko po, pagkatapos ko pong magbasa, lulod po ako, manalangin po ako, hingi po ako ng silyo po, para yung salita ng Lord ay makaukit na sa puso at isip ko, para ito may pamuhay. Diba? Hindi man perfecto, pero ako'y naniniwala po na kapag nagmimiti po tayo, ang Diyos po ang magbibigay ng katuparan. Yung kakulangan po natin ay pupunuan po ng Lord yan. Siya po ang tagapagpuno. Diba? Kasi talaga tayo, kulang tayo. Diba? Pero ang Lord, pag nandyan sa atin, kompleto po tayo. Sapagkat ayaw ng Lord na tayo po ay 50% lang. Gusto niya 100%. Amen? Positive po talaga. So, purihin po ang Panginoon. Nawa po'y napagpala po tayo sa salita ng Lord. No, kailangan po natin na talagang alam yung katangian ng Panginoon. Marami pa po.